University. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Makapigil hininga ang pag-aresto sa isang dating pulis na nakipagbarilan pa sa mga dati niyang kabaro sa Caloocan. Ang suspect sangkot umano sa pamamaril sa Cavite na ikinasawilang isa noong araw ng mga puso. Bukod sa mga baril, nakuhanan din ng granada ang suspect. Ang tugon niya sa mga paratang sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Nabalot ng tensyon ang bahaging ito ng Caloocan City nitong Lunes nang makipagpalitan ng putok ang isang dating pulis laban sa mga tauhan ng Cavite PPO at Tanza Police. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na nagmamadaling tumakas sa kailang itim na kotse at umuwi pa kung nasaan ang iba niyang baril at bala. Doon na siya na corner. Nung natapos yung putukan is na-corner na itong suspect natin. Doon po siya sumurrender. Meron tayong na-recover na isang Ingram, isang 9mm, isang replica ng M16 na firearm, saka isang granada. Ito po ay dating police assigned po sa NCRPO at siya po ay na-dismiss noong 2019. Ang lalaki, tinugis ng Cavite Police dahil suspect siya sa naunang pamamaril sa Tanza, Cavite noong isang linggo. Sa CCTV ng pangyayari, binaril ang suspect ang kalitang umanong biktima at kanyang asawa habang papasok ng garahe ang kanilang sasakyan. Isa ang patay at isa ang sugatan. Naging susi daw ang mga CCTV na kanilang ginamit sa backtracking para matunton ng suspect sa Caloocan. Pinagtagpi-tagpi natin yung CCTV footages simula doon sa pinangyarihan hanggang sa makalabas sila ng Cavite area. Nakita natin na ito palang mga ito ay mga residente ng Caloocan. Itinanggi naman ng suspect na sangkot siya sa pamamaril. Saan ka noong February 14? Ha? Uy! Saan ka noong February 14? Biyaya ko. Kahapon nga kanila pong finailan ng kaso itong suspect. Ang final po nila is murder and yung Caloocan police po ay magpa-file ng violation of Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Dumulog sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya at ideklarang walang bisa ang reklamong impeachment ng Kamara. Base sa petisyon, kabilang sa tumatayo niyang abogado, ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Hiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katwiran niya, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema, ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nitong February 5, na-impeach ang vice-presidente. Git ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero, sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Desyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganing linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na layon umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya hiling ni Duterte, pigilan ng Korte Suprema ang lahat ng respondent na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakukuha lang ng kanyang mandatory continuing legal education exemption isang araw bago ihain sa Korte Suprema ang petisyon. Isa yang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado.
Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang mga petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafra, nakatutok 24 oras. Nanindigan naman ang ilang tatayong impeachment prosecutor na hindi pakikialaman ng Korte Suprema ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng dalawang petisyong humiling sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Kinontra rin ni Congresswoman Jervy Luistro ang katuwiran ng mga nagpetisyong abogado mula sa Mindanao na labag umano sa rules ang verification ng impeachment complaint. Yun pong verification, it is legal because we followed the rules of the 19th Congress of the Philippines word for word. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi na pag-aralan at minadali ang fourth impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. At sagot niya sa argumentong hindi inabisuhan ng bise tungkol sa paghahain ng reklamo. The law does not provide na dapat inform mo muna siya before the filing of the complaint. Under the rules, summons will be issued. She will be asked to file her answer and she will be given ample time to present her own evidence pagdating po sa impeachment trial. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Wala pang tugon sina House Speaker Martin Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco na kabilang sa mga respondent sa petisyon ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nagsimula na ang pagbigay ng buffer stock ng National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan sa gitna ng food security emergency. Babala ng Department of Agriculture, hindi maaaring ibenta ang NFA rice ng mas mataas pa sa 35 pesos kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tila umaapaw ang supply ng bigas sa NFA warehouse na ito sa Valenzuela. 25% broken o mas kilala sa tawag na well-milled rice yan, na buffer stock ng NFA at pinayagan ng ibenta sa publiko sa ilalim ng food security emergency. Kanina, nagsimula na ang pag-release ng NFA rice sa ilang local government units na nauna nang nagpahayag ng interes na bumili ng bigas. Binibenta ito ng Food Terminal Incorporated o FTI sa mga LGUs at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo. Ang nakabiling LGU o ahensya naman, ibebenta ito ng 35 pesos sa mga mamimili. Pero may ilang LGU tulad ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na raw papatungan ng presyo ng bigas. Sagot na daw nila ang gasto sa biyahe ng mga bigas, kaya maibebenta nila ito sa halagang 33 pesos kada kilo. Sa San Juan, sa City Hall kami magtitinda. At kung initially makapag-pick up kami ng 1,000 sacks sa Limbawa, that means by Monday, magsisimula na kami magbenta ng 1,000 sako ng bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nagsabing bibili sila ng bigas. Itong NFA rice po is more of an appeal from us also na kumuha na yung mga LGU kasi bawat sako na lumalabas ay makakatulong sa pagbili ng NFA sa mga magsasaka natin, lalo na ngayon na harvest season na. So sana mas mapabili pa tayo ng marami sa mga magsasaka. Ang warehouse na ito ng NFA dito sa Valenzuela may lamang 80,000 bags ng bigas. Sa ibang bahagi ng bansa, mas marami pa ang laman na bigas ng kanilang mga warehouse. Kaya naman layo ng Department of Agriculture na agad mai-release ang mga bigas na ito para may mapaglagyan ang mga bagong ani. We need to really unload our stocks as fast as possible. So kung ano hingi ng LGU, sino mauna,
then we will stop at 150,000 tons. But then, malamang the most likelihood na mangyayari kung mabawasan na laman ng warehouses, ay namimili na kami ng palay ngayon eh. So malamang itutuloy natin yan hanggang maubos yung almost 300,000 tons. Babala naman ng DA, hindi maaaring ibenta ang NFA rice ng mas mataas sa 35 pesos kada kilo. Delikado yan dahil baka naman ibenta nila na mas mataas. So that is kasama na yan sa ng LGUs na i-monitor na siguro depende na sa LGU kung paano nila i-control yan. But ideally maybe 1 sack per person. Kung kukunin mo yan at bibenta mo ng 40 or 38, yung tingin ko mali na yun, di ba? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Humiling ang isang grupo ng pansamantalang dagdag sa kasalukuyang minimum na pasahe sa jeepney habang nakaparada pa ang kanilang petisyon sa LTFRB. Pati mga operator at driver ng mga ride-hailing unit humihirit na rin ng dagdag pasahe. Nakatutok si Joseph Moro. 5 piso na dagdag sa minimum na pamasahe at 2 pisong dagdag sa kada kilometro. Hiling yan ng 3 grupo ng mga jeepney sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil hindi na umuno kaya ng mga driver ang presyo ng diesel. Katunayan, hanggang 300 piso mano ang nawawala sa kanilang kita. Ang gusto lang namin, maibsan sana ng konti yung nawala sa amin. Pero dinidinig pa ang mga petisyon. Kaya habang wala pang desisyon, baka nila pwede munang ang piso hanggang 2 pisong provisional o pansamantalang dagdag pasahe habang hindi nagmumura ang diesel. Kusa kami magbababa uli para sa mga mananakay natin. May hiwalay ring petisyon ng FEDJEDA para sa pansamantalang dagdag singil pero inatras na kanina. Nararamdaman pa naman namin, kaya lang inuuna natin yung kapakanan ng mamamayan. Hintayin lang natin kung talagang tumaas pa ng mataas ang diesel, siguro magpapel din kami ng petisyon. Reaksyon ng mga commuter sa mga petisyong dagdag pasahe. Huwag naman. Hindi na tumataas yung sweldo. Piso. Pag-piso. Hindi na huwag. Maano na sa bulsa. Tapos ang hirap pa ng manat ng trabaho ngayon. Kayo ma'am, kaya mo pa yung 5? Of course. Okay lang. Kaysa naman mag-taxi ako. Ayon sa LTFRB, posibleng sa Abril nila desisyonan kung papayagan nila ang dagdag pasahe na yan sa mga jeep. Kailangan naman balansehin ng LTFRB ang gastusin ng mga commuter nationwide kung pabora ng mga petisyon sasabayan sa taas pasahe ng LRT Line 1 na simula na sa April 2. Ifa-factor din po namin yung komento ng mga consumers. We will also factor yung pangangailangan ng tsuper. Meron naman ang tinatanggap na 10,000 peso fuel subsidy ang mga jeepney driver dahil sa pagmahal ng krudo tulad noong August 2024. Ngayong taon, 2.5 bilyong piso ang inilaang fuel subsidy para sa kanila ayon sa Budget Department. Maging ang mga operator at driver ng mga ride-hailing units saghain ng 25 pesos dagdag sa kanilang flag down rate at 3 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe. Itatakda pa ng LTFRB ang pagdinig sa petisyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At dahil na nga sa mga kwestiyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, blessing in disguise ang turing ni Senate President Cheese Escudero sa di nila agad pagkasa ng paglilitis. Pati pagbibigay ng kopya ng Articles of Impeachment sa bise, hindi agad ikinasa para hindi umano sila ma-technical. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema para himukin ang Senado na simulan agad o pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sabi ni Senate President Cheese Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad. Respondent ang Senado sa hiling ng bise na pigilan ng impeachment trial. Pero Solicitor General ang sasagot ayon sa leader ng Senado. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, ang Senado mismo walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon.
Ang mga sulat naman sa kanya para simulan na ang impeachment trial, ire-refer niya sa Senate Committee on Rules at Legal Team para pag-aralan. Kung siya ang tatanungin, sang-ayon sa Escudero sa opinyon ng ilang abogado na bigyan na ng kopya ng Articles of Impeachment ang bise. Pero pangamba niya, baka ma-technical sila kaya aayusin muna ang rules para rito. May provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. Sa ngayon, Korte Suprema lang daw ang makakapag-compel sa Senado na simulan ang impeachment trial. Paliwanag ni Escudero, at least 40 days ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimulan ng pre-trial at hindi na talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano raw sila maglilitis at lalong paano maghahatol kung kulang ang mga senador? Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simulan ang impeachment trial ng bise, bumubuo na ng legal team at nagpapagawa ng robe para sa senator judges. May setup na ring inilatag para sa impeachment at handa na ang witness stand at mesa ng mga abogado ng magkabilang kampo na ginamit din noon sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tansya ng Senado, wala pang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Bukod dito ang lawyer's fees dahil kukuha ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa mga magulang, doble ingat sa pagbabantay sa inyong mga anak kahit nasa loob pa ng bahay. Sa Caloocan kasi, may batang nasa bahay naman pero tinangka pa umanong dukutin. Ang nahuli kam na tagpo sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula sa kwarto, napasilip sa CCTV si Liza, di niya tunay na pangalan, nang may marinig na katok sa pintuan ng bahay. Ang kanyang nakita, isang lalaki sa bintana na may sinisenya sa 2 batang nasa sala. Dumukot ang lalaki ng barya sa bulsa at inabot ito sa isa sa mga bata. Nung medyo umatras siya, gumaganon siya eh. Parang may tinatawag siya mula sa loob. Nung na-convince niya, lumabas po yung isang bata. Binigyan niya po ng pera, pagbigay, sinisenya sa niya na umakyat sa taas. Napatakbo palabas ng bahay si Liza nang makitang lumabas ang kanyang pamangkin. Pumesto na po ako dito sa lugar na to na para maharang siya. Tapos ang sabi ko, bakit mo binigyan ng pera yung bata? Kasi smarte siyang parang pipi. Gumanon lang po siya. Kunyari hindi makapagsalita. Opo, kunyari siya hindi siya makapagsalita. Nang ipasok ni Liza ng bahay ang bata, nakatsyempo ang lalaki at agad na umalis. Labis ang pag-alala ng nanay ng bata dahil suspetsa nila balak dukutin ng lalaki ang 5 taong gulang niyang anak. Natakot na rin para sa anak ko kasi lagi naman po sila naglalaro dito kahit walang bantay. Tsaka panatag po ako kasi tapat lang ng bahay, malayo po sa kalsada. Nireport na ng pamilya ang insidente sa presinto ng pulis na nakakasakop sa Barangay 180 Caloocan. Hiling ng nanay maimbestigahan at mahanap ng mga pulis ang naturang lalaki. Hindi naman nagpa-interview sa harap ng kamera ang PNP Substation Commander pero sabi niya iimbestigahan daw nila ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. May mga ilalatag na hakbang ang Education Department para hindi madaya ang Senior High School Voucher Program kung saan merong manong ghost beneficiaries. Sa gitna yan ang gumugulong ng investigasyon sa 12 private school. Kung nasaan ang mga paaralang yan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sinisiyasat na ng Department of Education ang naobserbahan itong pattern ng pandaraya ng 12 private school sa Senior High School Voucher Program. Dahil sa limitadong senior high school sa bansa, nag-aalok ang DepEd ng voucher sa ilang piling estudyante para sa private school sila mag-aral. Ang kanilang tuition, binabayaran ng DepEd base sa pangalan at learner's reference number ng mga binigyan ng voucher. Pero may mga paaralan umanong nakakagamit ng mga pangalan at reference number para makakubra sa DepEd kahit hindi sa kanila nag-aaral ang mga estudyante. Kaya inaalam ng DepEd
kung may kasabwat sa kagawaran ang mga pribadong paaralan. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, iilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. 3 ang paaralang iniimbestigahan sa Bulacan at 2 sa Pangasinan. Tig-isa naman sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur at Maguindanao. Base yan sa pagsiyasat ng Government Assistance and Subsidy Service at Private Education Assistance Committee ng DepEd ayon sa aking source. Una nang sinabi ng DepEd sa GMA Integrated News na sa nagdaang school year, nasa 245 million pesos ang hindi binayarang voucher ng DepEd noong nakarang school year dahil sa kaduda-dudang record ng halos 13,000 benepisyaryo. 25 million pesos naman para sa school year na ito para sa mahigit 1,000 student beneficiary. Yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao, yun siguro pwedeng sabihin clerical error yon, pero yung mga talagang may pattern na nagte-take advantage siya, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan ho natin yun. Hindi lang yung eskwelahan dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan. Plano ng DepEd na magdagdag ng safety nets para hindi madaya ang voucher program. In this day and age, may mga communications technology magamit natin para mag-validate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maghahain ng formal diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng tinawag ng Philippine Coast Guard na kakaibang antas ng kapusukan na pagdikit ng helicopter ng China sa eroplano ng BIFAR. Ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas, kinondena rin ang insidente at nanawagan sa China. Nakatutok si Chino Gaston. Kita kung gaano halos dumikit na ang helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China sa aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 meters na lang ang layo ng helicopter mula sa pakpak ng eroplano ng BIFAR. Kakaibang antas ng kapusukan ang ipinakita ng China kahapon ayon sa PCG. I agree with you when you said that helicopter dangerous action was considered to be at some point higher level of escalatory action compared for the past harassment that they did. Sabi ng National Maritime Council, maghaharap ang gobyerno ng formal na diplomatic protest sa tinawag nitong seryosong insidente. Sa isang social media post, kinundena ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang mapanganib na galaw ng Chinese helicopter na naglagay sa panganib ng mga pasahero at piloto ng eroplano ng BIFAR. Nananawagan din siya sa China na itigil na ang coercive action at ayusin ang dispute nito sa Pilipinas sa mapayapang paraan na naaayon sa international law. 16 na beses ni radio challenge ng BIFAR ang helicopter ng China, 19 na beses namang nag-radio challenge din ang Chinese helicopter. Ayon sa Southern Theater Command ng China, itinaboy nila ang eroplano ng BIFAR dahil illegal na pumasok daw ito sa Chinese airspace na walang paalam at nilabag ang soberenya ng China at ang international law. Nang mangyaring insidente, nagsasagawa noon ng Maritime Domain Surveillance at Reconnaissance Flight ang BIFAR sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng BIFAR, mapanganib man ang ginawa ng China, hindi raw ito magpapatinag at itutuloy ang mga surveillance flights sa anumang parte ng West Philippine Sea para bantayan ang yamang dagat at mga Pilipino mangingisda. Di naman tayo matitinag habang patuloy nilang ipinapakita ang ganitong irresponsableng gawain ay patuloy nilang ipinapakita sa buong mundo kung gaano sila ka-irresponsable bilang isang bansa. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines at Chinese Navy na irespeto ang soberenya ng Pilipinas at sumunod sa international law para maitaguyod ang rules-based order at pangrehiyong kapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pagkolekta ng basura imbis na lamok ang mungkahi ng Health Department na ipangkontra sa dengue. Ang pagbibigay pabuya kasi ng isang barangay sa makakapagsuko ng mga lamok, baka makainganyo pa umano na paramihin yan para mas kumita. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila ng mga pagkwestiyon ng ilan, itinuloy ang paglulunsad kanina ng May Piso sa Mosquito Project ng Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Kada 5 lamok o kitikiti, dead or alive, tutumbasan ng piso.
Ang mga buhay na lamok ipinapasok sa tinatawag na mosquito death chamber para patayin ng ultraviolet light. At ang buhay na kitikite, meron kami strainer, tapos lalagyan lang namin ng puting tissue para mabilang namin kung ilan pong kitikiti ang dala ng ating pong mga residente. Kabilang sa mga nagpaalala ang Department of Health. Yung sanang good intentions natin, isang guni rin natin sa ating mga health officials. Baka mamaya mag-farming yung mga tao dahil paramihan ng kitikite, paramihan ng pera. So ayaw natin yon. Mungkahi ng kagawaran, imbis na lamok ang ipakolekta. Baka mas maganda, bring me basura. Kasi palinisan ng paligid na may premyo, talagang babawas yung mga tubig na naiipon, babawas ang dengue. Sabi ni Cap, meron na rin naman silang ganyan. Ang mga tao ay kumukuha ng mga plastic sachet wrapper sa mga kanal, dinadala nila dito, papalitan ko ng bigas at ng anumang pagkain. Regular din umano ang fogging sa kanilang lugar. Ang kampanya naman ng Philippine Red Cross, Beat Dengue Campaign. Kasama dyan ang break breeding sites o pagsira sa pamumugaran ng lamok. Educate the community o turuan ang mga komunidad kontra dengue. Assist dengue patients and hospitals sa pamamagitan ng pagbibigay ng ambulansya, dugo, welfare desks at medical tents. At trace dengue hotspot areas. Sa ngayon, pangatlo ang Metro Manila sa may pinakamaraming dengue. Pinakamarami ang halos 6,000 kaso sa Calabarzon. Tumaas naman ng 114% ang demand sa dugo na gamit sa paggamot sa dengue ngayong Enero hanggang Pebrero kumpara sa kaparehang panahon noong nakaraang taon ayon sa Philippine Red Cross. May dugo ang Red Cross sa 4 na sulok ng Pilipinas. Tumawag sila sa 1158 kung kailangan nila ng dugo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, unti-unting nagbabalik ang bugso ng hanging amihan. Umaabot na yan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pero kahit lumalakas na ulit ang amihan, maaaring sa umaga lamang bahagyang lumamig ang panahon. Patuloy rin ang pag-iral ng shear line at easterlies na nakaka-apekto sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng abutin pa ng 3 araw ang epekto ng shear line pero unti-unti namang hihina. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang maulan na sa Cagayan, Isabela, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Matitinding ulan na yan na posibleng magdulot ng baka o landslide. Magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa hapon pero mas malawakan sa halos buong Visayas at Mindanao, pati sa Central at Southern Luzon. Sa inilabas namang heavy rainfall outlook ng Pag-asa, heavy to intense o matitinding ulan ang dapat paghandaan ng mga taga-Isabela. Posible rin na malalakas na ulan sa Cagayan, Quirino, Aurora, ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Dito sa Metro Manila, huwag kalimutan ang payong o kapote dahil may tsansa ng thunderstorm sa hapon at gabi. Babala naman sa mga mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat, nakataas ang gale warning sa silangan ng Northern Luzon kung saan delikado pong maglayag dahil sa malalaking alon. Hiniling sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at 3 ibang mambabatas kaugnay sa enrolled bill ng 2025 National Budget. Base sa mosyon ng isang mambabatas at ilang pang personalidad, nasa mataas na posisyon na may kakayahan at impluwensya ang mga respondent. Kaya nila umanong gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay ng 2025 National Budget. Bago nito, sinampaan sila ng graft complaint dahil sa umano'y mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag si Romualdez at ang iba pang inareklamo pero wala pa silang tugon. Maaring ireklamo ang mga kandidato pati mga supporter nilang magsasagawa ng discrimination, bullying at labeling, kabilang na ang red tagging ngayong election period. Election offense ang mga yan batay sa bagong resolusyon ng COMELEC. At nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Sa isang resolusyon, ipinagbawal ng Commission on Elections o COMELEC sa kabuuan ng election period ang bullying kaugnay sa HIV status, discrimination at iba pang gender-based harassment, discrimination sa may kapansanan, labeling at iba pa. Bawal din ang labeling kung saan pasok ang red tagging o pag-aakusa sa isang tao o grupo na aktivista sila o subversibo, pati pag-akusa sa kanilang terorista o kabilang sa kriminal na grupo kahit walang ebidensya. Saklaw nito hindi lang ang pahayag na ginawa ng personal, pati sa radyo, TV, online, publication at iba pa. Hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Bukod sa kandidato, pati supporters nila na gagawa ng mga yan, maaaring maharap sa election offense. Mainam kung may complainant at makatutulong kung may ebidensya gaya ng video. Hindi kami mag-aatubili na mag-file ng kaso at ipa-disqualify yung magba-violate. Ayon sa COMELEC, nung tinatalakay pa lang ang resolusyon, 2 sulat na ng pagkontra rito ang natanggap ng COMELEC mula sa isang ahensya ng gobyerno. Hindi pinangalanan ang ahensya, pero pakiramdam ng mga taga-COMELEC sa sulat. Kami mismo parang kami ang nare-red tag dito. Di ba? Nasa pamahalan tayo pare-parehas, and take note, we are a constitutional body. Maa-abolish sila, hindi kami. Don't ever challenge the power of the commission. Hindi naman kami basta lang kinreate ng isang executive order. Para naman sa maayos na pagboto ng senior citizens, person deprived of liberty at Pinoy sa abroad, makakatuwang ng COMELEC ang National Commission of Senior Citizens, Parole and Probation Administration at Department of Foreign Affairs. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Taylor Swift did it again dahil for the 5th time kinilala siya bilang biggest selling global recording artist of the year ng International Federation ng Phonographic Industry. Nakuha na rin ni Taylor ang parehong award noong 2014, 2019, 2022 at 2023. Heads up, Links! Nilabas na ni Jennie ang kanyang tracklist for her upcoming solo album na Ruby. Ilan sa mga collab ni Jennie ay sina Dua Lipa at Doechii. Humingi ng tawad ang negosyanteng si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si Jelly Au na nag-akusa sa kanya ng pananakit. Sa kanyang eksklusibong pagharap sa GMA Integrated News, sinabi ni Ignacio na gusto pa rin niyang matuloy ang kanilang kasal. Tunghayan sa pagtutok ni John Consulta. Matapos masangkot sa kontrobersya, eksklusibong humarap sa GMA Integrated News ang negosyanteng si Jam Ignacio. Ayon kay Jam, hindi raw siya nagtatago at naghintay lang ng tamang panahon para magsalita. Inireklamo siya ng fiancé na DJ at influencer na si Jelly Au ng pananakit batay sa kanyang reklamo sa NBI. Sabi ni Au, sinuntok umano siya ni Ignacio at sinabunutan habang nasa loob ng sasakyan noong nakaraang Miyerkules. Ayon kay Ignacio, pinagsisisihan niya ang nangyari at humingi siya ngayon ng tawad sa fiancé. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, dito ako haharap sa inyo, maharap na humihingi ng taos-puso na sorry, sobrang sorry. Lalo na sa mami ni Jenny. Ma, sorry ma. Alam niya na mahal ko si Jenny. Ayon kay Ignacio, nagsimula ang lahat sa kanilang hindi pagkakaunawaan ni Jelly. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan, and siguro may halo na rin sigurong pagod sa maghapon na lakad namin. Kumbaga, tao lang din siguro ako, sir. Baka napuno lang din siguro ako. Na hindi ko sinasabi na tama, pero hindi ko para i-tolerate na gawin ulit. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na talaga. Sorry sa lahat.
Ayon kay Ignacio, gusto rin niyang humingi ng tawad sa mga mahal sa buhay ni Jelly at kanilang mga kaibigan na nasaktan sa nangyari. Han, alam mo yan kung gaano kita kamahal. Alam mo yan kung gaano kita protektahan, bantayan. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi ako nakasuporta sa'yo. Sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay, nakasuporta ako palagi sa'yo. Sorry sa mga nangyari. Pinapangako ko sa'yo na hindi na maulit to. And then sana, bigyan mo ng pagkakataon na ayusin natin tong pareho ng pribado na sa ating dalawa. Alam ko naman na alam mo din na mahal natin ang isa't isa. Madami tayong gustong gawin, pangarap, na sana maayos natin at matupad natin. Yun lang naman sana. Mahal na mahal kita. Nang tanungin kung ano ang kanyang plano, alam mo na gusto ko ikaw na yung makasama ko talaga. Alam mo yan na may plano tayo na bumuo ng pamilya. Tuparin natin, Han. Nagmamakawa ako sa'yo. Sana ayusin natin to. Sorry sa lahat. Sorry. Sobrang sorry. Hindi na mauulit. Pangako ko yan sa'yo. Sinisika pa namin makuna ng panig si Jelly Ao. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Iniimbestiga na kung paano nakapagpasok ng patalim ang nang-hostage sa isang kahera sa isang mall sa Batangas. Sugatan ng biktima, pati hepe ng pulisya na nakipag-negosasyon sa suspect. Nakatutok si June Veneracion. Gamit ang patalim, hinostage ng lalaking ito ang isang kahera sa isang tindahan sa SM City Lipa sa Batangas kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang hostage negotiation. Pamilyado ka ba? Ito nga sir eh. Pamilya ko nga sir nag-ano eh. Yung asawa ko eh. Nang makumbinsi ang hostage taker, napapunta na ang kanyang pamilya sa mall. Pumayag na ito na bumaba mula sa second floor. Dito na nakahanap ng tiyempo ang mga pulis. Nahuli na po. Ang hepe ng Lipa City Police na nanguna sa hostage negotiation, nasugatan din sa kamay matapos dambahin ng hostage taker. Nung grinab ko siya na gano'n doon sa kamay, pilit niya pa rin kasing kukunin yung kutsilyo. So doon na kami nag-agawan sa kutsilyo. So kaya nagkasugat. Kaya nung tumilapon yung kutsilyo, hindi nila nakita eh. Tapos ramdam ko na may sugat na ako dito. Ang video na ito na nakapost sa FB page ng Lipa Police, isa sa mga gagamitin para sa investigasyon ng pulisya. Maharap ang suspect sa reklamong serious illegal detention at paglabag sa Omnibus Election Code, kaugnay ng illegal possession of deadly weapon. Pwede ko malaman kung bakit mo nagawang mga hostage? Sir? Ang pinagtataka ng Lipa City Police ay kung paano nakapasok ang suspect na may dalang patalim sa kabila ng mahigpit na seguridad sa mall. Isa raw ito sa mga dapat sagutin ng mga security officer ng mall. Sa inilabas na statement ng SM, sinabi nito na nakipagtulungan ang kanilang security sa PNP para makontrol ang sitwasyon kahapon. May gagawin din daw na joint investigation para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Pinuntahan din ng mga opisyal ng mall ang hepe ng Lipa City Police at tiniyak na nagsasagawa rin sila ng internal investigation. Yun naman po ang nila doon, na pananagutin talaga nila kung sino yung mayroong lapses sa security. Sinabi naman nila na paigtingin nila yung security nila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nakapag-celebrate ng kanyang birthday with fans si Glyza De Castro. Kahit tuloy ang taping para sa Encantadio Chronicles Sangre, pagbibida ni Glyza, upgraded na ang set nila at marami ring nagbago sa kanyang karakter. Pero ano naman kaya ang masasabi niya sa bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy? Makichika kay Lars Santiago.
Sinulit ni Glyza De Castro ang muling reunion with fans. Belated birthday celebration na rin daw ito ni Glyza. Actually, ito matagal na po namin itong iniisip. Last year pa lang nung December kasi anniversary ng fan club nung December. Tapos, nung time na yun, parang nagsunod-sunod na rin yung mga schedule. Tapos, holiday season. Thankfully, today na tuloy na rin and it's so nice to see them. Sa susunod na linggo ay padating na sa Pilipinas ang Mr. ni Glyza na si David Rainey mula sa Ireland. May mga plano na nga raw silang mag-asawa pagdating ni David. Baka po bumalik kami ng Baler kasi matagal din siyang hindi nakauwi dito. Nung huli nang nandito siya, April pa po, last year. Gusto na mag-Siargao ulit, pero ang importante naman po magkita kami ulit, ma-visit na rin yung family ko. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang taping ni Glyza para sa Encantadia Chronicles Sangre. At sobrang happy siya sa mangyayari sa kanyang karakter na si Pirena. Ang masasabi ko lang for this season sa karakter ni Pirena ay talagang redeemed siya. Masaya rin ako makatrabaho yung mga bagong generation ng mga Sangres ngayon. Nakikita ko yung pagpupursige nila. And at the same time, parang ayun pala yung responsibility ng maging Sangre ka, no? Hindi siya natatapos. Puring-puri ni Glyza si Faith Da Silva bilang Flamara, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Bagay na bagay kay Faith po ang kanyang role bilang si Flamara. Nung una, syempre di ko pa nakatrabaho si Faith. So parang wala akong idea kung paano rin siya umarte o paano siya as a co-actor. Pero nung nakatrabaho ko siya, sabi ko, kaya sa kanya binigay kasi bagay sa kanya. Natutuwa rin si Glyza na hindi nakaligtas sa pansin ng netizens ang pasilip sa official Reddit account ng GMA, ang kahangahangang bagong set ng Sangre. Nag-upgrade na lahat, di ba? Ngayon, parang kung titignan mo yung 8 years ago, syempre iba pa yung technology, iba pa yung way of directing, kahit yung aspect ratio ng TV ngayon, iba na rin kasi dati square ngayon mas wide na. So ang dami na po talagang changes na nangyari. So kailangan mag-adapt din po lahat, even kami, 'di ba? Even yung production. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Michelle Marquez D. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Michelle. Salamat, Michelle. Thank you, Michelle. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.